Ang mga kabayong ito ay bihag ng mga bandidong lalaki. Binihag sila para gawing tagahila ng isang mabibigat na bagay. Subalit ang isang ito ay nagngangalang Meste, siya ang naiiba sa lahat. Napatingin si Meste sa unahan at alam niya ang kahihinatnan nila, at kinakailangan ni Meste na gumawa ng paraan para makawala sa mga kadina sa kanilang league. Kakaiba ang naisip na paraan ni Meste, agad itong bumulagta sa lupa, na parabang nalagotan ng hininga. Nakakahanga ang ginawa ng isang kabayo. Ito lang ang tanging paraan na naisip ni Meste, kung paano makalayo sa mga taong masasama ang loob. Agad kinalagan si Meste sa mga kadina, at hinila ito para itapon palayo, pero ang hindi nila alam ito ay isang pagpapanggap lamang ni Meste. Habang hinihila palayo, agad itong bumangon. Nakakamangha ang katalinuhan ni Meste. At agad tumakbo. Pero para sa isang bayani na tulad ni Meste, kailangan niya munang pakawalan ang mga kasamahan niya. Simpleng pamamaraan upang magpakita ng kabutihang loob sa kapwa niya kabayo. Agad sinipa ni Meste ang matitigas na bakal na kumonekta sa lig ng mga kasamahan niya. Nakakatuwa ang kabayanihan na ginawa ni Meste, dahil sa kabila ng pait na pinagdaanan niya mas pinili pa rin niyang gawin kung ano ang tama. Matagumpay na nagawa ni Meste ang pagligtas sa mga kasamahan niya. Nakakamangha. Hindi makumpara ang mga ngiti sa mukha ng mga kasamahan ni Meste dahil sa kalayaan na binigay niya. Sana pati sa totoong buhay, meron din tulad ni Meste. Matagumpay na nagawa ni Meste ang tungkulin niya sa pagtulong sa kanyang kapwa. Habang tumakbo palayo ang mga kasamahan ni Meste, naiwan siya mag-isa. Ganun talaga ang buhay, handa mong isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba. Habang nawala ng kontrol ang mabigat na bakal, bumigay ito at gumulong papunta ni Meste. Tumakbo si Meste ng malakas para hindi maabutan ng isang mabigat na bagay. Ilang metro na lang ang layo ni Meste mula sa mabibigat na bakal. Matatawag na nakipagkarera si Meste sa kaligtasan ng kanyang buhay, dahil kahit anumang oras pwedeng maabutan si Meste sa mabigat na bakal, at may kakayahan ito para madurog ang buong katawan ni Meste. Mas lalo pang linakasan ni Meste ang kanyang pagtakbo upang hindi maabutan ng bakal. Tumalon ng mataas si Meste para maiwasan ang posibleng masamang mangyari sa kanya. Bumangga ang isang bakal sa tangke ng gasolina. At lumikha ito ng napakalaking apoy. Agad lumaganap ang apoy sa kasulok-sulukan ng gubat. Madaming mga inosenteng hayop ang nadadamay. Panibagong pagsubok para kay Meste, walang humpay ang pagtakbo ni Meste mula sa mabigat na bakal hanggang sa apoy na posibleng susunog sa katawan ni Meste. Nagsitakbuhan ang mga kuneho, at iba pang uri ng hayop na nakatira sa gubat na ito. Habang si Meste naman tumatakbo ng malakas, para makaiwas sa masamang mangyari sa kanya. Mula sa nagliliyab na apoy, tumalon si Meste sa isang malaking truso. Pero sa kasamaang palad, sumabit sa sanga ng kahoy, ang kadinang nakatali sa lig ni Meste. Sa mga oras na to, parabang pinaglaruan ang buhay ni Meste. Nakalambitin na lang si Meste sa sanga ng puno, na tila ba wala ng pag-asang makaligtas mula sa nagliliyab na apoy. Ilang sandali pa, agad dumating ang taong gubat na kaibigan ni Meste. Ang taong gubat na ito ay ang may-ari ng isang kabayo na mamahalin ni Meste. Agad tumulong itong taong gubat ni Meste. Binuwal niya ang sanga para matuluyang makawala si Meste sa nagliliyab na apoy. Tumalon si Meste, at ang taong gubat sa napakalalim na bangin. Para maiwasan ang pagkasunog. Ang sarap isipin dahil sa kabila ng mapait na sinapit ni Meste sa mga kamay ng mga taong masama ang loob, nagawa pa rin itong makaligtas.